Magandang araw, Calabarzon. Naririto na naman ang ating mga balitang kinalat ng ating mga sais patrollers. Ako po yung lingkod si Crisanji. Samahan niyo po kami sa mga balitang ito. Para sa mga detalye ng balita, headline ngayon, rumaragas ang tubig sa Pagsangan River patungo sa pamosong Pagsangan Falls, kumapunta sa mga kabahayan nito. Seremonya ng turnover ng mechanical grain dryers sa Gintong Butil ng Wakat Irrigators Association naganap na. Groundbreaking ceremony ng itatayong 3-story multipurpose building sa Liliw, Laguna, pinasinayaan na. 14th Putulatik Festival sa Binyang, Tagumpay. Pamahalang bayan ng Kabinti at tanggapan ng punong agrikultura na mahagi ng libreng binhi, fertilizer at financial assistance sa mga magsasaka. Pambansang babahay para sa mga Pilipino sa housing program sisimula na sa bayan ng Alamino. Plus Pilipinas nakapasok na sa semifinals ng Asian Volleyball Confederation Cup sa kauna-unahang pagkakataon. Laguna Provincial Police Office pinarangalan bilang pinakamahusay na Police Provincial Office sa 5 magkakasunod na buwan sa Calabarzon. Crossfire sa Biclab sa natuyong parte ng Laguna Lake sa Calamba City. Kandidata mula sa Bulacan, irerepresenta ang Pilipinas sa Miss Universe pageant. Laguna PPO pinarangalan bilang pinakamahusay na Police Provincial Office sa 5 magkasunod na buwan sa Calabarzon. May report, Patrol Desabel Bernardino. Laguna Provincial Police Office pinarangalan bilang pinakamahusay na Police Provincial Office sa 5 magkasunod na buwan sa Calabarzon. Ang Laguna Police Provincial Office ay kinilala bilang pinakamahusay na Police Provincial Office kasama ang mga parangal para sa pinakamahusay na lungsod, Class A, B at C ng mga munisipalidad at mobile force company sa buong rehiyon sa loob ng 5 magkasunod na buwan. Ang parangal na ito ay sumasaklaw mula Disyembre 2023 hanggang Abril 2024 at iginawad noong ika-4 na Command Conference para sa taong 2024 na ginanap noong Mayo 24, 2024 sa Multipurpose Center, Camp Brigadier General Vicente Pilim sa Calamba City. Sa pamumuno ni Police Colonel Galvin Mel A. Unos, pansamantalang Provincial Director, ipinamalas ng Laguna Police Provincial Office ang hindi matatawarang dedikasyon at kahusayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong lalawigan. Ang kanilang tuloy-tuloy na mataas na antas ng serbisyo ay nagbigay ng bagong pamantayan para sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa rehiyon. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Police Colonel Unos ang patuloy na misyon ng Laguna Police Provincial Office na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng Lagunense. Ibinahagi niya ang tagumpay na ito sa pagsusumikap ng buong pwersa at suporta ng komunidad na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kooperasyon upang makamit ang gantong antas ng kahusayan. Ang parangal na ito ay nagpapatunay na walang humpay na pagsisikap at mga estratehikong inisyatiba na isinagawa ng Laguna Police Provincial Office upang labanan ang kriminalidad, pahusayin ang kaligtasan ng publiko at palakasin ang tiwala ng komunidad. Ang pagkilalang ito ay patunay ng kanilang dedikasyon at profesionalismo sa pagpapatupad ng batas. Habang ipinagpapatuloy ng Laguna Police Provincial Office ang kanilang misyon, nananatili silang nakatuon sa makabagong mga pamamaraan sa pagpupulis, pakikilahok ng komunidad at pagtataguyod ng batas ng may integridad at dangal. Ang pamuno nito ay buong pwersa ng pulisya ay determinado na ipagpatuloy ang momentum na ito upang masiguro ang isang mas ligtas na kapaligiran para sa lahat ng residente at bisita ng Laguna. Pagbati sa Laguna Police Provincial Office, ang prestiyosong pagkilalang ito ay isang ipinagmamalaking sandali para sa buong lalawigan at nagsisilbing inspirasyon upang magpatuloy sa kahusayan sa serbisyong publiko. Para sa Sais Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Desabel Bernardino. Kandidata mula sa Bulacan, kakatawanin ang Pilipinas sa Miss Universe pageant. May report, Patrol Jan Comia. Kandidata mula Bulacan, irerepresenta ang Pilipinas sa Miss Universe pageant.
Idinaos ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024 sa Mall of Asia Arena, kung saan itinanghal si Chelsea Manalo mula Bulacan bilang bagong Miss Universe Philippines 2024. Siya ang magiging katatawa ng bansa sa darating na Miss Universe pageant na gaganapin sa Mexico ngayong taon. Kasama ni Manalo sa mga nagwugisi na first runner-up Stacy Gabriel mula Cainta Rizal, second runner-up Maria Atisa Manalo mula Quezon Province, third runner-up Justin Tara Marie Valencia mula sa Baguio, at fourth runner-up Cristilyn McGarry mula Taguig. Bukod sa koronasyon ng Miss Universe Philippines, nagkaroon din ng hiwalay na seremonya para sa iba pang titulo sa ilalim ng organisasyon. Narito ang mga kinatawa ng Pilipinas para sa iba't ibang international pageants. Miss Supranational Philippines, Justin Tara Marie Valencia. Miss Cosmo World Philippines, Maria Atisa Manalo. Miss Eco World Philippines, Alexi Brooks. Miss Charm Philippines, Cyril Payumo mula Pampanga. Buong pusong sinusuportahan ng mga Pilipino ang kanilang mga reyna sa kani-kanilang laban sa international beauty pageants. Para sa Sais Patrol, John Comia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol John Comia. Pagbaha pa rin sa ilang bahagi ng kalsada ng Kalawan, Victoria at Santa Cruz, isang araw matapos manalasa ang bagyong Aghon nitong linggo. May report si Joanna Laude. Patuloy pa rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng National Highway sa mga bayan ng Kalawan, Victoria at Santa Cruz isang araw matapos manalasa ang bagyong Aghon sa probinsya ng Laguna noong linggo, May 26. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, nananatiling lubog sa tubig ang mga nasabing lugar dahil sa matinding ulan na dulot ng bagyo. Dahil dito, nagdudulot ito ng matinding abala sa daloy ng trapiko at panganib sa mga motorista. Pinapayuhan ng mga nagmamaneho ng maliliit na sasakyan na hanggat maaari ay iwasan muna ang mga bahaging ito ng kalsada upang maiwasan ng posibleng aksidente at karagdagang pinsala. Ang mga alternatibong ruta ay inirekomenda para sa mas ligtas na biyahe. Patuloy naman ang ginagawang clearing operations ng mga otoridad upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at maibalik sa normalang kondisyon ng kalsada. Pinaalalahanan ng lahat na mag-ingat at maging mapagmatsyag sa kanilang pagbiyahe. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Joanna Laude. Edu Champion Scholars tumanggap ng financial assistance mula sa tanggapan ni Congresswoman Cha Hernandez Alcantara. May report, Logie Llarena. Nagsagawa ng pamamahagi ng educational assistance Congresswoman Cha Hernandez Alcantara noong nakarang araw. Ang nasabing pamamahagi ay ginanap sa St. Christopher Village 2 sa Barangay Lawa, Calamba, Laguna. Pangkalahatan, tinatayang 500 estudyante ang nakatanggap ng tulong pinansyal bilang bahagi ng programa Edu Champion Scholars. Ang pondo para sa educational assistance na ito ay nagmula sa district na muling binuhos upang matiyak na makakatanggap ang mga mag-aaral na kinakailangan suporta para sa kanilang pag-aaral. Sa kanyang pahayag, pinahayag ni Congresswoman Alcantara ang kanyang kasiyahan sa pagdaraos ng aktibidad at ang kanyang dedikasyon sa pagpapalakas ng sektor ng edukasyon sa kanilang distrito. Ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan, kaya't patuloy nating susuportahan ang ating mga kabataan upang matamo nila ang kanilang mga pangarap, aniya. Ang mga scholar na nabigyan ng assistance ay labis na nagpapasalamat sa programa na malaking tulong upang maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral nang walang alalahanin na gastusin. Ang inisyatibong ito ay patuloy nagtataguyod ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Calamba at karatig lugar. Patuloy na umaasa ang komunidad na ang ganitong mga programa ay magpapatuloy at higit pang mapalawak upang mas maraming estudyante ang makinabang sa tulong pang-edukasyon. Para sa Sais Patrol, Logie Llarena, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Logie Llarena. Grass fire sumiklab sa natuyong parte ng Laguna Lake sa City of Calamba. May report, Casey Laude. Para sa Balitang Barangay,
Isang grass fire ang sumiklab sa tuyong bahagi ng Laguna Lake sa Barangay Lingga at Barangay Palingon sa Calamba, Laguna. Ayon sa mga kinauukulan, ang malakas na hangin at mga tambak-tambak na basura na inaanod sa lugar ang nagpalala ng sunog. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, agarang rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Local Disaster Risk Reduction and Management Division sa pangunguna ni Sir Noriel Habanya at mga barangay quick response team ng Barangay Lingga at Barangay Palingon. Dahil sa kanilang maagap na aksyon, tuluyang napuksa ang grass fire at naiwasan ng mas malalang pinsala. Nagpaabot ng pasasalamat si Kapitan Darwin Retusto ng Barangay Lingga at ang buong sangguniang Barangay Lingga sa butihing Mayor Ross Rizal, sa BFP, LDRRMD at mga tumulong na barangay. Pinasalamatan din ni Kapitan Jeff Cotenco ng Barangay Palingon ang kanilang BQRT at ang mga tumulong mula sa Barangay Lingga. Malaki ang aming pasasalamat sa mabilis na pagtugon ng ating mga bumbero, mga tauhan ng LDRRMD at mga barangay. Ang kanilang kooperasyon at dedikasyon na naging susi upang maagapan at mapuksa ang sunog. Ito ay ayon kay Kapitan Retusto. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng sunog at maiwasan ng ganitong insidente sa hinaharap. Pinaalalahanan din ng publiko na maging maingat at responsable sa pagtatapon ng basura upang hindi na maulit ang ganitong sakuna. Para sa 6 Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Casey Laude. Pambansang babahay para sa Filipino Housing Program, sisimulan lang itayo sa Alaminos, Laguna. May report, Jenica Moncayo. Sa isang formal na seremonya, ipinagdiwang ng pamahalaang lokal ng Alaminos sa pangunguna ni Mayor Glenn P. Flores at ni Engineer Aaron Carlo Cabrera, Pangulo ng Terra Vera Corporation, ang pagsisimula ng Alaminos Housing Project. Ito ay bahagi ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Mayor Flores ang pasasalamat sa mga mamamayan ng Alaminos sa kanilang patuloy na suporta sa administrasyon. Ang araw na ito ay simula pa lamang ng mga proyektong magbibigay daan sa mas maayos na kinabukasan ng bayan ng Alaminos, pahayag ni Mayor Flores. Ang Alaminos Housing Project ay naglalayong magbigay ng murang pabahay para sa mga residente ng Alaminos. Layunin nitong tugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nangangarap ng sariling tahanan sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Nagpahayag din ng pasasalamat si Mayor Flores sa suporta ng kanyang mga kababayan na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanya sa paglilingkod. Ang inyong pagmamahal at suporta ay nagpapalakas sa akin na magpatuloy sa pagsusulong ng mga programa na makabubuti sa lahat. Maraming salamat sa inyo. Sa pagtutulungan ng pamahalaang lokal at pribadong sektor, inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa maayos at dekalidad na pabahay sa mga mamamayan ng Alaminos. Ang Alaminos Housing Project ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Para sa 6 Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Jenica Moncayo. Humigit 1 kilometrong parte ng National Highway sa Bay, Laguna, hindi madaanan ng dahil sa baha. By report, Patrol Isabel Bernardino. Humigit 1 kilometrong parte ng National Highway sa Bay, Laguna, hindi madaanan dahil sa mataas na baha. 1 kilometrong bahagi ng National Highway sa Bay, Laguna ay lumubog sa baha, nagdulot ng panganib sa mga residente at mga motorista, ayon sa ulat noong Linggo alas 4 ng hapon. Ang baha na umabot hanggang bewang ay nagresulta sa limitadong daan para lamang sa mga bus at truck, habang ang mga maliliit na sasakyan at motorsiklo ay hindi na kaya lumusong sa taas ng tubig.
Ilan na rin sa mga residente ay nagpasyang lumikas dahil sa banta ng panganib na dala ng baha. Batay sa tala ng Laguna Police Provincial Office, nasa 1 kilometro ang tinamaan ng pagbaha mula Barangay Dila hanggang Barangay Bangyan. Ang sitwasyon ay patuloy na binabantayan ng lokal na pamahalaan at ng mga otoridad upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente at mga biyahe sa lugar. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-aayos ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways at ang pagtulong ng lokal na pamahalaan upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko at maiwasan ang pagkasira ng kalsada. Gayunpaman, mabilis namang humupa ang baha matapos tumigil ang pagbuhos ng ulan. Para sa Sais Patrol, ang kasindigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Jezebel Bernardino. Ika-14 na Putulatik Festival, matagumpay na naisagawa sa lungsod ng Biñan. Report, John Comia. Kandidata mula Bulacan, irerepresenta ang Pilipinas sa Miss Universe pageant. Idinaos ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024 sa Mall of Asia Arena, kung saan itinanghal si Chelsea Manalo mula Bulacan bilang bagong Miss Universe Philippines 2024. Siya ang magiging katnatawan ng bansa sa darating na Miss Universe pageant na gaganapin sa Mexico ngayong taon. Kasama ni Manalo sa mga nagbugisi na first runner-up Stacy Gabriel mula Cainta Rizal, second runner-up Maria Atisa Manalo mula Quezon Province, third runner-up Justin Tara Marie Valencia mula sa Baguio, at fourth runner-up Cristilyn McGarry mula Taguig. Bukod sa koronasyon ng Miss Universe Philippines, nagkaroon din ng hiwalay na seremonya para sa iba pang titulo sa ilalim ng organisasyon. Narito ang mga kinatawan ng Pilipinas para sa iba't ibang international pageants. Miss Supranational Philippines, Justin Tara Marie Valencia. Miss Cosmo World Philippines, Maria Atisa Manalo. Miss Eco World Philippines, Alexi Brooks. Miss Charm Philippines, Cyril Payumo mula Pampanga. Buong pusong sinusuportahan ng mga Pilipino ang kanilang mga reyna sa kanilang laban sa international beauty pageants. Para sa Sais Patrol, John Comia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol John Comia. Mayor Ros Rizal, agarang namahagi ng relief goods sa mga apektado ng bagyong Aghon. Gayon din si Congresswoman Ruth Mariana Hernandez at Governor Ramil. May report, Joanna Laude. Sa isang mabilis at maagap na hakbang, personal na bumisita si Mayor Ros Rizal sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Aghon at naglaan ng agarang tulong para sa kanila. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Mayor Rizal ang kanyang pagiging tapat bilang ama ng lungsod na naglalayong magbigay ng kagyat na tulong sa mga residente sa panahon ng pangangailangan. Agad ding nilapitan ni Mayor Rizal ang mga residente na pansamantalang naninirahan sa Jose Rizal Memorial School na ginawang evacuation center para sa mga pamilya na nasa panganib sa tabi ng ilog sa panahon ng pag-ulan at pagbaha. Sa pamamagitan ng kanyang pagbisita, ipinapakita ni Mayor Rizal ang kanyang malasakit at pagmamahal sa mga taga-Calamba sa panahon ng krisis. Ipinapakita rin ito ang determinasyon ng lokal na pamahalaan na maging handa at maglingkod sa komunidad sa anumang oras ng pangangailangan. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na pinapaalalahanan ni Mayor Rizal ang lahat ng mga taga-Calamba na maging maingat at mag-ingat sa gitna ng patuloy na pagbabago ng panahon. Ang agarang pagtugon at suporta mula sa lokal na pamahalaan ay patunay na sama-samang pagtutulungan upang malagpasan ang anumang unos na dumadating. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Joanna Laude. Pamahalang bayan ng Kabinti at tanggapan ng pang-agrikultura na mahagi ng libreng binhi, fertilizer at cash assistance sa mga manggagawa at magsasaka. May report, Logil Yaren. Isang malaking tulong ang natanggap ng mga magsasaka ng Kabinti, Laguna sa pamamagitan ng libreng pamamahagi ng binhi ng palay, fertilizer at iba pang benepisyo mula sa pamahalaang bayan sa pangunguna ni Mayor Arampi Arroyo. Sa isang masiglang pagdiriwang, ipinaabot ni Mayor Arroyo ang kanyang pasasalamat sa pamahalaan ng Kabinti at sa tanggapan ng pambayang agrikultura sa pangunguna ni Municipal Administrator
Ms. Vina Lorraine Oroy at sa Department of Agriculture Regional Field Office Calabarzon. Ang programang ito ay naglalayong matulungan at suportahan ang mga magsasaka mula sa panahon ng pagtatanim hanggang sa anihan. Ito ay bahagi ng prioridad na programa ng lokal na pamahalaan na siguraduhing walang magugutom sa kababayan sa Calinti. Ang libreng binhi ng palay na galing sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ay nagdudulot ng pag-asa at oportunidad sa mga magsasaka upang mapalago ang kanilang ani at kabuhayan. Dagdag pa rito, ang libreng fertilizer, insurance para sa pananim at mga magsasaka at cash assistance na nagpapalakas sa sektor ng agrikultura sa bayan. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, pinapakita ng pamahalaang bayan ng Cavinti ang kanilang dedikasyon sa pagpapaunlad ng buhay ng mga magsasaka at sa pagsiguro na ang sektor ng agrikultura ay patuloy na magbibigay ng sapat na supply ng pagkain sa komunidad. Sa kabila ng mga hamon, ang sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, at mga magsasaka ay patunay na lakas at determinasyon upang harapin at malagpasan ang anumang pagsubok na dumating. Ang pamamahagi ng libreng binhi ng palay ay isang hakbang patungo sa mas maunlad at masiglang komunidad ng mga magsasaka sa Cavinti, Laguna. Para sa 6 Patrol, Logie Llarena, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Logie Llarena.
us to return your call, please wait for the asterisk. When calling our 8822 hotline, please patiently wait for the instruction to press the asterisk button before ending your call so we could get back to you. Para sa tuloy-tuloy na balita, groundbreaking ceremony ng pagtatayo ng 3-story multipurpose building sa Liliw, Laguna, pinasinayaan na. May report, Casey Laude. Para sa Balitang Liliw, isinagawa ang isang espesyal na seremonya para sa groundbreaking multi-purpose building ng Phase 1 at Phase 2 sa Barangay Tuy, Baanan, Liliw, Laguna. Ang nasabing proyekto ay may layuning mapalawak ang kapasidad ng edukasyon sa bayan at magsilbing extension school ng Laguna State Polytechnic University o LSPU sa Liliw. Sa pangunguna ni Mayor Ildefonso Monleon at Vice Mayor Eric Salibet, kasama ang lahat ng opisyal ng Liliw at mga residente nito, lubos ang pasasalamat sa Congressman Amben Amante ng 3rd District of Laguna para sa kanyang agarang aksyon at tapat na pangako na tulungan ng kanilang bayan. Ang multi-purpose building na ito ay magiging daan upang mas mapalakas ang edukasyon sa Liliw na naglalayong magbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataan na magkakaroon ng dekalidad na edukasyon sa kanilang sariling bayan. Ito ay magiging sentro ng kaalaman at kultura sa komunidad. Ang pagtataguyod ng proyektong ito ay patunay ng sama-samang pagsisikap at kooperasyon ng lokal na pamahalaan, mga opisyal ng bayan at mga mamamayan sa Liliw sa pamamagitan ng edukasyon at pag-unlad ng infrastruktura, layon ng bayan na mas mapalakas ang kinabukasan ng kanilang mga residente. Sa pangakong ito ng pag-unlad at pagbabago, patuloy na magsisilbing inspirasyon ang multi-purpose building sa Liliw, Laguna bilang patuloy na simbolo ng pag-asenso at pagkakaisa ng kanilang komunidad. Para sa 6 Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Casey Laude. Mayor Pedro Pider Bucal nagdala ng relief goods sa ating mga kababayan na nasa evacuation center sa Magdalena, Laguna. May report, Patrol Jenica Moncayo. Sa gitna ng pinsalang dulot ng bagyong Aghon, personal na nagtungo si Mayor Pedro Peter Bucal kasama ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Office of the Municipal Social Welfare and Development upang magdala ng mga relief goods sa mga kababayan na naapektuhan ng bagyo at lumikas sa kanilang mga tahanan. Ang malakas na hangin at ulan na dala ng bagyong Aghon ay nagdulot ng pinsala sa mga tahanan at kabuhayan ng mga residente, na siyang nagtulak sa lokal na pamahalaan na agarang magbigay ng tulong at suporta sa mga naapektuhan. Sa pangunguna ni Mayor Bucal, inalam din ng mga pangangailangan ng mga lumikas upang matiyak na mabibigyan sila ng adekwadong tulong. Sa kanyang pahayag, nananawagan si Mayor Bucal sa lahat na manatiling ligtas at mag-ingat sa gitna ng kalamidad. Pinapaalala rin niya ang publiko na huwag mag-atubiling lumapit sa mga kinauukulan para sa agarang pagtugon at tulong sa anumang pangangailangan. Sa panahon ng krisis, patuloy na nagbibigay ang lokal na pamahalaan ng suporta at pagmamalasakit sa kanilang mga mamamayan.
Ang pagtulong sa mga naapektuhan ng kalamidad ay isa sa mga prioridad ng pamahalaang lokal na patuloy na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at kagalingan ng komunidad. Sa patuloy na kooperasyon at pagkakaisa ng bawat isa, tiwala ang lokal na pamahalaan na magiging matagumpay ang pagbangon at pag-recover ng mga apektadong residente mula sa pinsalang dulot ng bagyong Aghon. Para sa Sais Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat Patrol Jenica Moncayo. Seremonya ng turnover ng mechanical grain dryer sa gintong butil ng Wakat Irrigators Association naganap na. May report Patrol Isabel Bernardino. Seremonya ng turnover ng mechanical grain dryer sa gintong butil ng Wakat Irrigators Association naganap na. Sa isang makasaysayang okasyon, pinangunahan ni Architect Mayor Elmore Bitangcolvita ang formal na pagsasalin at pangangalaga ng mechanical grain dryer sa gintong butil ng Wakat Irrigators Association na matatagpuan sa Barangay Wakat, Nagcarlan, Laguna. Kasama sa mixing programa ang pagdalo ni Bukal Carla Adahar Lahara na nagsilbing tulay upang magkaroon ng ganitong kagamitang pagsasaka ang mga samahan hindi lamang sa Barangay Wakat kundi pati na rin sa mga kalapit na barangay sa lowland. Sa kanyang pahayag, ipinahayag ni Punong Bayan Vita ang kalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa sa pagpapaunlad ng agrikultura. Hindi sapat na mapatapos lang natin ang anumang proyekto, mahalaga ang pagmamalasakit natin sa paggamit nito upang mapalawak ang kagalingan at pagsikapan ang patuloy na pag-unlad ng ating mga komunidad, sabi niya. Matatandaang ang pondong 3,500,000 para rito ay nagmula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, na ibinigay sa lungsod ng Nagcarlan at buong suporta ng Agimat Party List sa pamumuno ni Congressman Brian Revilla. Kasama rin sa programa ang mga opisyal mula sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Kabilang ang Bukal Christian Nino Lahara na kinatawanan ni na Gobernador Ramil L. Hernandez at Vice Gobernador Karen C. Agapay, Pangulong Punong Bayan Rexon V. Arevalo, Ginoong Olegario Kapunpon, Pangulong ng Gintong Butil ng Wakat Irrigators Association at sangguniang barangay ng Barangay Wakat sa panguna ni Kagalang-galang Punong Barangay Renato Acosta. Sa pagsasalin at pangangalaga ng mechanical grain dryer ay isang mahalagang hakbang sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa Nagcarlan, Laguna na naglalayong magdulot ng mas mataas na produksyon at kita para sa mga magsasaka at komunidad. Para sa Sais Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat Patrol Isabel, pamahalang bayan ng Nagcarlan. Tuloy-tuloy ang mamahagi ng relief goods sa mga nasalata ng bagyong Aghon. May report Patrol John Comia. Pamahalang bayan ng Nagcarlan, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyong Aghon. Sa pamumuno ng MSWDO at MDRRMO, sa gabay ni Punong Bayan Elmore Bitangcolvita, patuloy ang paglunsad ng pamamahagi ng mga relief packs sa pamahalaang bayan sa mga residente na naapektuhan ng bagyong Aghon ngayong araw. Kasama ang Konsehal Lawrence M. Sobilla, MSWDO Head Ginang Lourdes Royo at ilan pang kawani ng MDRRMO. Nagtungo sila sa mga barangay hall at mga paaralan na pansamantalang tahanan ng mga nasalanta. Sa mga tala na ipamahagi na ng pamahalang bayan ang mga relief packs sa mga sumusunod na barangay na may bilang ng evacuees: Barangay Bangkuro, Barangay Santa Lucia, Barangay Kankabubuhayan, Barangay Talangan, Barangay Wakat, Barangay Lawagin, Barangay Buena Vista. Sinagawa rin ng RHU Nagcarlan sa pamumuno ni Dr. Alvin De Luna ang libreng medical check-up para sa mga residente ng Barangay Kanlurang Kabubuhayan na pansamantalang nananatili sa Kanlurang Kabubuhayan Elementary School Extension, kung saan na-record na mahigit 125 na individual. Patuloy ang paghahanda ng pamahalaang bayan ng Nagcarlan para sa mga agarang pagtulong. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng mga barangay upang masiguro ang kumpletong tugon sa mga pangangailangan ng mga residente. Para sa Sais Patrol, John Comia, ang kasandigan mo,
ipagsabi. Maraming salamat, Patrol John. Rumaragas ang tubig sa Pagsangan River patungo sa pamosong Pagsangan Falls, umabot na sa mga kabahayan. May report, Patrol Joanna Laude. Sa gitna ng patuloy na pananalasa ng bagyong Aghon, tumataas ang antas ng tubig sa Pagsanhan River patungo sa sikat na Pagsanhan Falls. Ito ay nagresulta sa pagbaha sa ilang bahagi ng lugar. Sa isang post ni Pagsanhan Mayor Cesar Areza, ipinaalam niya na lubog na ang unang palapag ng Pagsanhan Central Boatman Station dahil sa pagtaas ng tubig at patuloy na paghagupit ng malakas na hangin. Siniguro naman ni Mayor Areza na nakamonitor ang lokal na pamahalaan sa sitwasyon at handa ang lokal na rescue team para sa agarang pagresponde sa anumang pangangailangan ng mga residente. Ang pagtaas ng antas ng tubig sa Pagsanhan River ay patuloy na binabantayan ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista sa lugar. Sa kabila ng hamon na dala ng bagyo, patuloy ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at komunidad upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng lahat. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Joanna. Taunang pamamahagi sa mga PWD at senior citizen ng bigas at grocery ginawa ng Royal Cable sa iba't ibang parte ng Laguna. May report, Patrol Logi Llarena. Sa isang nakabubusog na hakbang tungo sa pagtulong sa mga nangangailangan, isinagawa ng Royal Cable Vision sa pangunguna ng HR Department at sa tulong ng Royal Cable Head and Los Baños at TV6 Department ang isang malaking pamamahagi ng bigas at grocery items sa iba't ibang bayan sa Laguna. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong magbahagi ng tulong at kaginhawaan sa mga person with disability at senior citizens sa bayan ng Luciana, Nagcarlan, Cabinte, Los Baños, Victoria, Calauan, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba at San Pablo. Tinuturing itong isang panata o giveback ng Royal Cable Vision bilang pasasalamat sa mga biyaya at tagumpay na kanila natatanggap. Si Mr. Dennis Lazaro ang naging pangunahing tagapamuno sa nasabing gawain. Ang naturang programa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa panahon ng pangailangan at nagbibigay inspirasyon sa iba upang makiisa at makaloob din ng tulong sa kanilang mga kapwa sa pamamagitan ng kanilang komunidad. Para sa Ispatrol, Logi Llarena, ang kasandigan mo, ipagsabi. Royal Cable is committed to giving back to the community and supporting in need, including persons with disabilities, senior citizens, and individuals facing challenges. Through our outreach program, we aim to make a positive impact on the lives of these marginalized groups by providing assistance, resources, and support. It is our way of contributing to a more inclusive and compassionate society where everyone has the opportunity to thrive and feel valued. Maraming salamat, Patrol Logi. Cathedral Parish of St. Paul the First Hermit sa San Pablo City nagtamo ng pinsala dahil sa bagyong Aghon. May report, Patrol Casey Laude. Para sa Balitang San Pablo, hindi nakaligtas ang Cathedral Parish of St. Paul the First Hermit sa San Pablo City, Laguna sa pinsala ng nagdaang bagyong Aghon. Sa mga larawang ibinahagi sa social media ng administrasyon ng simbahan, ngayong linggo ika-26 ng Mayo, malinaw na makikitang natumba ang mga sanga ng puno sa labas ng simbahan dahil sa lakas ng hangin na dulot ng bagyo. Kasabay nito, nabasag rin ang ilang mga bintana at pinasok ng tubig ang loob ng simbahan at tanggapan nito. Dahil sa pinsalang dulot ng bagyo, minabuti muna ng simbahan na kanselahin ang pang 6:30 na misa ngayong gabi habang isinasaayos ang mga nasirang estruktura at naglilinis ng mga lugar na binaha. Sa kabila ng hamon, nananatili ang determinasyon ng mga miyembro ng simbahan
na maibalik ang normal na operasyon at magbigay ng serbisyong pangrelihiyon sa kanilang mga deboto. Patuloy ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng simbahan upang maayos ang pinsala at mapanatili ang kaligtasan at kagalingan ng kanilang komunidad. Sa oras ng kalamidad, pagtitiwala at pagtutulungan ng bawat isa ay mahalaga upang malampasan ang anumang pagsubok na dala ng kalikasan. Ang Cathedral Parish of St. Paul I Hermit ay nagpapatuloy sa pagiging bantayog ng pananampalataya at pagkakaisa ng San Pablo City, Laguna sa kabila ng mga pagsubok na dumadating. Para sa 6 Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Casey Laude, Barangay Market Area, Wagi, Rosas ng Santa Rosa, 2024. May report, Patrol Jenica Moncayo. Sa pagdiriwang ng summer festivities sa lungsod ng Santa Rosa, matagumpay na idinaos ang Rosas ng Santa Rosa 2024 na pinangunahan ni Mayor Arlene Arcillas at ginanap sa Santa Rosa City Auditorium. Ang patimpalak na ito ay isa sa mga proyektong naglalayong pahalagahan at palakasin ang kulturang lokal ng Santa Rosa. Narito ang listahan ng mga natatanging nagwagi ng Rosas ng Santa Rosa 2024. Rosas ng Santa Rosa 2024, Giant Kyle Pia, Barangay Market Area. Rosas ng Santa Rosa Turismo, Rayan Roma, Barangay Makabling. Rosas ng Santa Rosa Sikhayan, Sofia Malabanan, Barangay Malitlit. First runner-up, Jen Kenshin Granada, Barangay Labas. Second runner-up, Cyrene Sierbo, Barangay Pook. Ang Rosas ng Santa Rosa ay hindi lamang isang pagtatanghal ng kagandahan at talino ng mga kabataang kababaihan sa lungsod, kundi isa rin itong plataporma upang maipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kani-kanilang mga barangay. Ang pagdiriwang na ito ay patunay ng buhay at makulay na kultura ng Santa Rosa at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na maging mga modelo at maging bahagi ng pag-unlad ng kanilang komunidad. Congratulations sa lahat ng mga nagwagi. Para sa 6 Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Jenica. Santa Rosa City Veterinarian Office nagsagawa ng pagsasanay tungkol sa stray animal impounding. May report, Patrol Desabel Bernardino. Santa Rosa City Veterinarian Office nagsagawa ng pagsasanay tungkol sa stray animal impounding. Nitong ika-16 ng Mayo 2024, isinagawa ng City Veterinary Office ang isang malagang training seminar hinggil sa panghuhuli ng mga stray na hayop at mga kaugnay na batas na kakibat nito. Dumalo sa pagsasanay ang mga kinatawanan mula sa iba't ibang barangay, kabilang ang mga barangay rabies coordinators, barangay deputized stray animal catchers, pet apprehension officers at deputized stray animal catchers mula sa mga lugar tulad ng Garden, Villastri, Florenceville, Santa Elena Golf Club at Enchanted Kingdom. Sa pangunguna ni City Veterinarian Dr. Joseph Milko Cocoy Bustamante, ipinilawanag ang mga probisyon ng City Ordinance 1590-2008 o ang City of Santa Rosa Anti-Rabies Ordinance, pati na rin ang Stray Animal Impounding Pertinent Clause, kasama rin sa talakayan ng Human Rabies at Rabies Act of 2007. Matapos ang theoretical na bahagi ng pagsasanay, isinagawa rin ang hands-on stray animal impounding operations upang mas maipamalas ng mga dumalo ang kanilang natutunan sa praktika. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa tamang paraan ng pag-aalaga at pagkukulong ng mga stray animal upang maiwasan ang pagkakalat ng sakit tulad ng rabies. Mahalagang bahagi ito ng kolektibong pagsisikap upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng bawat komunidad sa lungsod ng Santa Rosa. Sa pagtatapos ng pagsasanay, ipinahayag din ni Vice Mayor Alnor B. Arcillas ang kanyang suporta at pagsaludo sa mga nagpursige sa pagsasanay.
Binigyang diin niya ang kahalagahan ng kolektibong pagsisikap upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga panganib na dala ng mga stray na hayop. Ang training seminar na ito ay isa lamang sa mga proyektong isinasagawa ng City Veterinary Office upang siguruhin ang bawat komunidad sa Santa Rosa ay ligtas at malusog, pati na rin ang kanilang mga alagang hayop. Para sa 6 Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Jezebel. People's Day patuloy na isinasagawa sa Provincial Capital sa Santa Cruz as extension sa Calamba. May report, Patrol Jan Comia. People's Day patuloy na isinasagawa sa Provincial Capital sa Santa Cruz at sa Extension sa Calamba. Patuloy ang pagtupad sa pangakong maglingkod at mag-alaga sa mga mamamayan ng Laguna sa pamamagitan ng ating People's Day noong Mayo 23, 2024. Sa bawat pagkakataon na ito, personal ko pong ipinapakita ang aking kagustuhang makatulong at magbigay ng serbisyo sa ating mga kapwa Lagunense na nangangailangan. Sa loob ng People's Day, bukas ang ating tanggapan upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na sa larangan ng pangangailangang medikal, pagpapa-ospital, burial assistance, at iba pa. Dito rin ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na makapanayam at magpahayag ng kanilang mga hinaing at pangangailangan. Bukod dito, bahagi rin ng ating advokasya ang pagtulong sa mga proyekto at aktibidad sa mga barangay at samahan sa pamamagitan ng pamamahagi ng ilang assistance. Sa ganitong paraan, patuloy nating pinapakita ang ating suporta at pagmamalasakit sa pag-unlad at pagpapaunlad ng ating mga komunidad. Napakaligaya ko na sa bawat pagkakataong ito ay maipadama natin ang tunay na malasakit at serbisyong nararapat sa bawat mamamayan ng Laguna. Kasama ko si Gobra Mil Hernandez sa adhikain na ito. Patuloy naming isinusulang ang pagkakaisa at pagmamalasakit sa bawat isa. Para sa 6 Patrol, Jan Comia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Jan Comia, Santa Rosa City Inter-Barangay Basketball at Volleyball League. Nag-umpisa na. May report, Patrol Juana Laude. Sa isang opisyal na seremonya na ginanap noong May 17, 2024 sa City of Santa Rosa Multipurpose Complex, nagsimula na ang pinakahihintay na Arlene B. Arcillas Inter-Barangay Basketball at Volleyball League. Pinangunahan ni na Mayor Arlene B. Arcillas at Vice Mayor Arnold B. Arcillas ang nasabing okasyon, kasama ang mga kinatawan mula sa City Sports Development Office at City Youth Development Office. Dumalo rin ang mga kupunan ng basketball at volleyball mula sa 18 barangay ng lungsod. Layunin ng liga na ito na magtaguyod ng pagkakaisa at aktibong pakikilahok ng mga kabataan at atleta mula sa iba't ibang barangay. Inaasahang sa pamamagitan ng palaro, mapalakas ang kanilang kasanayan at mapatatagang samahan sa kanilang komunidad. Para sa 6 Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Patrol Joanna Laude. Alas, Pilipinas, nakapasok na sa semifinals ng Asian Volleyball Confederation Cup sa kauna-unahang pagkakataon. May report, Patrol Logi Llarena. Umabante ang National Women's Volleyball Team ng Pilipinas sa semifinals ng Asian Volleyball Confederation Cup matapos makapagtala ng standing na 4-0 sa preliminary round ng Pool A. Sa preliminary round, tinalo ng Pilipinas ang mga kupunan mula Iran, India, Chinese Taipei at Australia. Sa semifinals, nakaharap ng Pilipinas ang kupunan ng Kazakhstan. Dito nila natanggap ang kanilang kauna-unahang talo sa torneo sa set na score na 0-3 na may mga score na 23-25, 21-25 at 14-25. Dinaluhan naman ang semifinals game ni na Senator Pia Cayetano, Senator Bongo at mga aktor na sina Richard Gomez at Philip Salvador na nagbigay ng kanilang suporta sa pambansang kupunan. Ang ABC Cup ay ginanap sa Cerizal Memorial Coliseum sa Maynila. Patuloy ang mga suporta ng mga Pilipino sa kanilang kupunan habang lumalaban sa kompetisyon. Para sa 6 Patrol, Logi Llarena, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Logi Llarena. At yan po ang mga balitang tinutukan ng ating mga 6 patrollers, ng ating mga kasandigan. Ipagsabi, ako po ang inyong lingkod si Chris Sanji. Sa lahat po ng graduate,
nakatanggap ng medalya, mga magsisipagtapos sa mga magulang, sa inyo po mga magsisipagtapos, congratulations po mula po sa Laguna TV6, sa Royal Cable TV6, ang inyo po lingkod, si Chris Sanji, ipagsabi.